listen to the Word of God. Amen. Ang sabi po ng 1 Peter 2:11 and 12, Dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may, by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Minsan pamanalangin tayo. Amin pong pinagkakatiwala, O Diyos, ang mensaheng ito, gamitin mo lamang ang iyong lingkod upang maihatid ang purong-purong salita mo at mapaalalahanan ang bawat isa at may mga bagay na makitang mga katotohanan na siyang magpapatibay, magpapalakas, ma-encourage kami sa pamamagitan ng iyong salita na may papahayag sa umagang ito. Salamat po sa iyong patnubay sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Ang sabi po niya sa wikang Tagalog, mga minamahal, ipinamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na ngayoy magkaroon ng timtimang ugali o yung honest conduct sa gitna ng mga hentil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad na nagsisigawan ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw, that they will glorify God in the day of visitation. The title of message this morning is entitled, Maximum Impact for Christ. So yung pinakamalakas, pinakamataas na epekto ng mga mananampalataya kay Kristo. Naniniwala ako, tayong lahat, nung nakilala natin Panginoon Hesus, we want to make a difference. Nakita ko nga yung ating title, yung ating 13th anniversary, Making a Difference. Ito po'y patungkol with regards to our transformation, being a matured Christians. Ang naisin ng Diyos sa bawat isa sa atin is to have a maximum impact for Christ while we are living on this planet Earth. Ito ang naisin ng Diyos, ikaw at ako ay magkaroon tayo ng impact o epekto, may mga mapansin ang mga tao dito sa ating kapaligiran. Tayong lahat, masasabi natin, wala namang mabubuhay na matagal. 150 years, 200 years, maikli lamang ang buhay natin. So this is our opportunity, maipakita natin yung ating pananampalataya. Life is short, maikli lamang ang buhay. Katulad lamang tayo ng isang hamog na ngayon ay makikita mo, mamaya pagsikat na ng araw ay wala na. So, isang paalala ng Diyos sa Mark 8:36, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Ito po ang siyang nakakatakot. Makamtan mo man ang kayamanan sa buong mundo, subalit ang iyong kaluluwa naman ay mapapahamak. Pwede ka namang payamanin ng Diyos, pwede kang sumikat, maging popular sa mundong ito, and you can even attain a top position in your career. Pwede kang maging manager, maging director, o maging CEO ng isang kumpanya. And you can accumulate wealth, trabaho sa pamagitan ng iyong sariling pagsikap. Sabi nga ng iba, bakit kung sino pa naman ang mga hindi kumikilala sa Diyos, sila ang mga yumayaman? Isa rin yan minsan sa mga katanungan ng mga mananampalataya. But I want to tell you, but the end of your life, sa dulo ng iyong buhay, sabi ng Panginoon, it didn't amount to anything. Wala namang naging kabulo ng lahat. Panglupa lamang ang pinagsikapan ng tao. Ang sabi ng
isang kasabihan with regards to the wickedness sa mga makasalanan. It is a statistical fact that the wicked, ang mga taong masama, please note, that the wicked work harder to reach hell. Sila'y nagpapakamatay, itong mga taong makasalanan, nagpapakamatay para mapunta sa impyerno than the righteous do to enter heaven. Bakit nasabi natin ang mga masama? Ang mga wicked people, yung mga taong makasalanan na hindi kumikilala sa Diyos, kahit masama, pinipilit nilang gawin, mag-accumulate ng wealth, yumaman, at ito yung magiging daan upang makalimutan ng Diyos at sila'y mga candidate papunta to sa kapahamakan. Kaya paalala sa atin, kaysa doon sa mga kumilala sa Diyos na ninanais nila lalong mapalapit sa Diyos, makarating sa langit. Daig pa tayo ng mga makasalanan, sila'y nagpupursigi. Dapat tayo, meron din ganong klaseng desire na magpursigi tayo, na yung lakaran natin ang kabanalan sa ilalim ng biyaya ng Diyos upang yung langit ay talagang maranasan po natin. God is giving us enough grace to live a holy life and a victorious life too. Ini-extend ng Diyos ang kanyang mayamang biyaya upang maranasan natin ito. Alalahanin po natin that the unbeliever watches us all the time. Pinanonood, pinagmamasdan lang tayo sa lahat ng oras at sila yan nagdodraw sa isang conclusion kung anong klaseng pananampalataya na ating mayroon. So, we have to make a plan, we have to desire to make a maximum impact for Christ. So, we must differentiate the difference. Naway, makita po natin lahat ang pagkakaiba. So, this morning, God has given us the pace, o ibig sabihin, binigyan tayo ng huwaran o hakbangin na pwede po nating pansinin o bantayan sa buhay po natin. 4 lamang po ito, so maikli lamang ang mensahe ng Panginoon. Number 1, ang sabi ng 2 Peter 2:1, abstain from sinful desires. Umiwas o magkaroon tayo ng pagpipigil sa paghangad ng masama. When we say the sinful desires, it refers to temptation. Kapag yung pagnanasa ng mga likong gawa, hindi ito pinag-uusapan yung mga detalye, nagmumura, nagnanakaw, naggumagawa ng hindi maganda. 2 bagay lamang kapag pinag-usapan ang kasalanan. Ito yung tinatawag na alam natin yung sin of commission and omission. May mga bagay na dapat mong gawin bilang isang mananampalataya, pero hindi mo ginagawa. At may mga bagay na hindi mo dapat gawin, pero ginagawa mo. Isang example, ang nais ng Diyos, ikaw at ako ay lumago, kumonekta sa Diyos. Subalit, hindi po natin ito nagagawa. Kaya, meron pong continual struggle sa buhay po natin between good and evil. We as Christians, tayo pong mga Kristiyano, we are living in a war zone. Tayo po ay namumuhay sa isang pook ng digmaan. Nabasa ko yung isang testimony ng isang US Marine na nadistino sa lugar ng Iraq nung time na ang Amerika ay nandun pa sa lugar ng Iraq. Ang sabi niya, whenever I am on duty, sa tuwing ako'y naka-duty sa aking trabaho, I always wear bulletproof vest and helmet. Ready siya. Isa siyang sundalo na may katungkulan. Sabi niya, at any moment, the enemy would launch a mortar rounds. Maaring sa isang iglap, biglang magpaputok ang kaaway kahit na malayo. Pero ang sabi niya sa kanyang mga tauhan, my first instruction, do not shoot. Huwag kang babarel unless someone is shooting at you. Huwag kang babarel hanggat walang bumabarel sa iyo. Parang katulad sa mga pulis pagka may mga rally. Observe maximum tolerance.
Talagang naglalabanan, malapitan na ang mga aktivista, realista versus the police. Talaga yung kanilang pananggalang lang ang kanyang ginagamit, ayaw bumaril. But after a few weeks, sabi nitong US Marine na ito, but after a few weeks, the rules was changed. Nagbago ang kanyang instruction. Ang sabi niya, if anyone or anything comes near fence for any reason, shoot it. Basta't nakita mo, papalapit pa lamang sa ating kampo, barilin na kaagad. Anong ipinapakita dito? Na tayo mga Kristiyano, meron tayong laban. Nasa war zone tayo. Huwag na nating hintayin na lumapit ang kaaway. Do not entertain any wicked things. Kaya sabing ganon, we as Christians, we have to face and confront temptation with God's help. Minsan hindi natin talaga kayang mapagtagumpayan yung mga hamon o yung mga temptation, yung mga test, yung mga trials sa pamagitan ng ating mga sariling pagsisikap. Mga magulang at kapatid, since we are at war, dahil tayo ay nasa gera, the real battle is not on the outside. It is on the inside. Minsan talaga sa loob nagsisimula ang laban. Nagsisimula ang laban sa loob. All sins starts in the mind. Sa pag-iisip po ang unang laban po natin. Ang sabi dito, if you can win the battle on the inside, you can also win the battle on the outside. Basta't napagtagumpayan mo yung laban pag umatake sa ating isipan, kapag nagtagumpay ka, madali na lamang magtagumpay ang ating buhay sa mga labas na ating nakikita. Tayong lahat, we are prone to challenge. Minsan, we are upset, nababalisa tayo, nababahala tayo sa mga bagay na ating kinakaharap. I just want to tell you, frankly, at ito ang inimpress ng Panginoon sa akin. Pastoring or nurturing flocks through online is not easy. Hindi mo nakikita ang mga flocks, hindi mo nakikita ang member ng iyong simbahan kung ano ang mga pinaggagawa nila. Sa ating kapanahunan ngayon, napakahirap magpastol ng mga kaluluwa. Hindi mo sila nakikita. But I want to tell you, church, spiritual growth is a decision. Kahit na wala ka sa church, if you want to grow in the Lord, if you want to go to make a spiritual maturity in the Lord, you have to make a decision. Hindi namin kayo nakikita, ang mga members of the church. Kami ay nangangaral lamang through online sa bawat hindi na dumadalo. Kumusta na ang inyong mga spiritual life? Your spiritual walk with God? Kumusta na ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Ang pananalangin? Spiritual life is a decision. Katulad ng isang estudyante, anak, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Focus. Kapag nag-focus ka, makakatapos ka. Maabot mo ang iyong pangarap. As Christians, kung nais mong lumago sa Panginoon, focus. Humakbang ka sa iyong pananampalataya sapagkat Christian life, spiritual maturity is a decision. So habang hindi namin kayo nakikita, pwedeng napabayaan ang iyong paglilingkod sa Panginoon. At nakakalungkot, kung ikaw, kapatid na nakatutok online na hindi nakakadalo, o minsan nakakadalo, sabihin natin, alalahanin mo, kabahagi ka ng katawan ni Kristo. Kailangan ka ng Panginoon.
tayong lahat ay magkaisa, itaguyod ang gawain ng Panginoon. Minsan, hindi lang kinakapalan, but I want to tell everyone, kayong lahat ng mga pinagpapala, kumusta na ay inyong pagkakalob sa ating Panginoon, pagkakalob sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ko, hindi naglilimos ang gawain ng Panginoon. Ang sabi nga ni Mordecai kay Queen Esther, kung hindi ka gagawa ng hakbangin, kung hindi mo kakausapin ng hari, God can use anyone. God can use somebody upang kami makaligtas. Mga magulang at kapatid, puso sa puso ang pinag-uusapan dito. Kung ikaw ay hindi nakakakonek sa gawain ng Panginoon, God can use somebody. Naway ito po'y maging eye-opener, mabuksan ang ating espiritu, sapagkat hindi kami naglilimos, kundi ang salita ng Diyos ang siyang nagtuturo sa bawat isa sa atin. Maraming pangarap ang simbahang ito na kailangan maabot sa ating kapanahunan. Isa sa mga pinapanalangin natin ang commercial center. We believe kapag ang commercial center, ito ay gumanda, umasenso, na-establish sa mga commercial, ang church na ito ay ibe-bless ng Panginoon. At ang sabi nga, maaring mayroon dito, itong lugar, dito sa gawin ito sa likod, pwede nating ipaupa sa mga malalaking mga negosyante, parang katulad ng Pure Gold, Jollibee, McDo. Mag-rent sila dito, mag-lease, 25 years, 35 years. We believe, yung pangarapin ng Diyos na itayo yung Cultural Center of Candaba, na kung saan ang pangalan ng Diyos ang siyang maitatanghal. Ang naniniwala ko, mangyayari yon kapag ikaw at ako ay magkakaisa sa pagtulong, pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Lahat po ng mga nakatutok online, pumalakpak. Amen. Praise the Lord. God has a purpose in every situation. So kahit na hindi tayo nagkikita, it is your decision on how you can grow in the Lord. We just expect na ang Diyos ay patuloy na punuin kayo ng kanyang biyaya, pagpalain ang inyong buhay upang patuloy kayong makakonekta sa gawain ng ating Panginoon. So, God is telling like this, the battle inside our heart is one proof that we are the true citizenships of heaven. Ikaw at ako ay hindi panlupa. Lahat tayo na tumanggap kay Kristo, tayo ay makalangit. So, ikonekta natin ang buhay natin sa mga plano ng Diyos, sa mga makalangit na pamamaraan. So, as we make a difference in this world, we must abstain from fleshly lusts. Ito po ang utos ng Panginoon. So, hindi na po natin pinag-uusapan dito yung mga detalye. Bagkus 2 bagay lamang ang nasabi ko. Mga dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. So, yung mga hindi mo ginagawa, ay nagagawa mo. So, nakuha ba natin? Para bang lumalayo ba? Hindi, tama yon. Yung mga dapat mong ginagawa, inuutos ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. Yung mga hindi mo dapat gawin, ang siyang nagagawa mo. Ang sabi nga ni Paul, yung kasalanan na siyang nagko-control, ang siyang nagtutulak para magawa ko yung mga bagay na yon. Becoming a Christian doesn't end the battle. Kapag ikay Kristiyano, hindi pa tapos ang laban, nagsisimula ka pa lamang. Nagsimula yan nung tinanggap mo si Kristo. Ang sabi nung isang aking nabasa, isang taong matagal na sa Panginoon, nagtagal na sa Panginoon, tumanda na sa Panginoon. Alam mo ba, sa katagalan ng kanyang buhay, ganito ang kanyang panalangin. Lord, don't let me become an evil old man.
Ang isang mananampalataya kasi, sa unang pagkakilala sa Panginoon, mainit, maalab ang kanyang paglingkod. Talagang walang sinasayang na panahon. But as the days go by, as the years go by, nagiging monotonous na lamang ang buhay Kristiyano. Bakit? Marami siyang pagkukulang ni hindi nagbabasa ng Bible, walang fellowship, walang prayer, maramdaman na lamang niya na ordinaryong tao na lamang siya. Kaya sa kanyang pagtanda, yun ang prayer niya, Lord, don't make me become an evil old man. It should be our prayer like this. Dapat ang panalangin natin ganito, Lord, don't let me become bitter. Huwag mo gawin na ako yung maging mapait o masaklap, magkaroon ng masaklap na buhay. Don't let me become cranky. Huwag mo akong gawin na mainitin ang loob, ang ulo, o magagalitin. Huwag mo akong gawing magagalitin, sumpungin, madaling mainis. But, sabi nga nun, teach me, Lord, to love others. Bigyan mo ako ng puso na maging mapagmahal. Unawain ang lahat na aking nakakaharap. Teach me to win others for Christ. Turuan mo ako na makapag-akay ako ng mga kaluluwa sa Diyos sa pamamagitan ng patotoo. Minsan nagkukwento ka lamang ng iyong karanasan sa Diyos na kapag mi-minister na ito sa lahat ng mga makakausap mo. So sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, may mga struggles tayo. May mga kani-kanyang mga struggles sa buhay, sa iba't ibang anggulo. It may be financial, it may be spiritual, it may be relationship. Maging honest lamang tayo sa Panginoon. With God's help, we can live a godly person. Sa ilalim ng biyaya ng Panginoon, kaya po nating mapagtagumpayan ang lahat ng hamon ng buhay. Hanggat nakatutok ka sa Diyos, sasamahan ka at sasamahan ka ng ating Panginoon. So, abstain from sinful desires. Number 2, live an excellent life. Napakaganda, ano? Magkaroon ka ng buhay na mahusay, magaling, kapuri-puri, o buhay na pwede pong pamarisan. Ang sabi dito, keep your behavior excellent. Ibig sabihin, panatiliin natin ang ating buhay excellent, which is lovely, attractive, praiseworthy. Live an excellent life. Ito po yung pinaka-prinsipyo in living a maximum impact for Christ. Alam po ba ninyo kung anong impression ng mga taga-mundo sa atin? Other people think the Christians ought to be the honest people on earth. Napakasarap pakinggan, ano? Ang mga Kristiyano, sila daw ang taong pinakamarangal, matapat, hindi madaya na Kristiyano sa ibabaw ng lupa. Hindi madayang tao sa ibabaw ng lupa. Ang sarap pakinggan, ano? Christians are ought to be the kindest people on earth. Mga Kristiyano, sila daw ang pinakamabuti at maawain na mga tao sa balat ng lupa. Nakakapuno, nakaka-bless kapag narinig po natin to. The Christians ought to be the most gracious people on earth. Sila yung pinaka-maginoo, magiliw, mabiyayang tao sa balat ng lupa. Ano pang masasabi nila? The Christians ought to be the most trustworthy people on earth. Sila yung pwedeng pagkatiwalaan, kapani-paniwala. Ang sarap, ano? Kapag ganito ang buhay natin, maraming nagpupuri sa atin, huwag naman lalaki ang ulo natin. But, unfortunately, nakakalungkot o kahinahinayang. Sometimes, it's often the opposite. Minsan, ito po ang nagiging kabaligtaran. Ang narinig nila, mga ibang tao narinig nila sa atin, ang sabi nila,
I will never do a business with other Christians again. Ayaw ko nang makipagnegosyo, ayaw ko nang makipag-tie up, ayaw ko nang makipagkaibigan sa ibang tao. Or rather, ito ang malungkot, or rather, I will hire an unbeliever. Mabuti pang kukuha ako ng hindi Kristiyano, masipag, matulungin, mapagkakatiwalaan. What a shame. Nakakahiya. The people turn to the world to do business because na-turn off sila sa mga mananampalataya. Hindi dapat ganun ang mangyari sa atin. Live an excellent life. Dapat bilang mga mananampalataya that our life will never be the same again. We can live an excellent life sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. Ang pinakalayunin natin bilang isang mananampalataya is to make Jesus beautiful. Gawin po nating maganda kaibig-ibig si Jesus sa pamamagitan ng buhay natin. Pagkatapos ng gawain na ito, hiwa-hiwalay na tayo, hindi natin alam kung anong klaseng buhay mayroon tayo. Subalit, alam natin, hindi natutulog ang Diyos. Madalas kong sinasabi, I am already 63 years old this time. Ang hamon ko sa mga mananampalataya, yung natitirang buhay mo sa lupa, ibigay mo na ng todo sa Panginoon. Ipaglingkod na natin. Ang sabi nga natin, ang buhay ay maikli. Ang buhay, hindi natin alam. May mga kanya-kanyang panukat tayo sa ating buhay. Hindi natin alam kung kailan. Kailan lamang tayong lahat ay nalungkot. Para bang napaka-untimely ng pangyayari sa ating lingkod, sa isang lingkod ng Diyos. Sabi ng ating senior pastor, kapag dumarating ako sa church, para bang may sasalubong sa akin, sasalubungin ako. Pag pumupunta na ako sa church, pastor, kape. Kapag naalala ko yun, minsan, nalulungkot din ako. Naramdaman ng leadership ang kabawasan. But we believe God has a purpose sa lahat ng bagay upang ikaw at ako ay mag-step up na. Upang ikaw at ako ay panahon na upang magamit ng Diyos. Huwag nating sayangin ang buhay natin. Kayong mga kabataan, salamat. Ako rin ay nagpapasalamat sa Panginoon at nakilala ko ang Diyos at the age of 22. Parang iisipin mo, marami ka pang buhay sa mundo na pwede mong ma-enjoy. And yet, tinawag ako ng Diyos at the age of 22. At hindi ko pinangihinayakan ang buhay na lumipas sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat nakilala ko siya at that age. Marahil kung hindi ko nakilala ang Diyos at that age, una, maaring nabaliw na ako. Maaring nakulong na ako. Maaring namatay na ako. Sapagkat sa mga bisyo na aking dinaanan nung araw, wala akong pakialam sa mga spiritual life. But God, in His mercy, kahit lasing ako, yung pinsan ko, sinisharean ako ng Word of God. At one time, during na ako'y nasa gitna ng bisyo, bigla akong na-bad trip. At ang aking gagawin, magpapakamatay na lamang. But God, in His mercy, tinawag niya ako, binago niyang buhay ko. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Simula noon hanggang ngayon, ang buhay na ito ay na-dedicate na sa Diyos. Kayong mga kabataan, mas marami pang magagandang plano ang Diyos about sa atin. Yung destiny na inilaan ng Diyos, kapag ito'y nilakaran mo, for sure, napakaganda. Kaya, we have to make a maximum impact for Christ. We can live an excellent life with God's help.
Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Dapat mag-shine tayo sa mundong ating kinagagalawan. Sa trabaho, sa eskwelahan, sa bahay, saan man tayo mapunta. Mag-shine ang ating buhay. Alam natin, the unbelievers watch us all the time. They study us from a distance. Kahit malayo ka, nababalitaan ka ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Either naghahanap lamang sila ng pagkakataon na mabutasan ka. And they pay attention on how we are doing sa lahat ng ating ginagawa. We are an open book to the unbelievers. Kapag nagkamali ka, anong sasabihin nila sa'yo? Born again pa naman yan. Yun ang nakakalungkot. Pero minsan, hindi naman nila sasabi, umaaten ka kasi sa malaking simbahan. Kundi, born again pa naman yan. Akala ko, pwedeng pagkatiwalaan. Akala ko, mabuting tao. Iyong nakatag sa atin na born again, ito po ang binabantayan ng lahat ng tao. Pero naniniwala ko, mataas pa rin ang respeto ng mga tao kapag alam nilang born again. Maka-Diyos yan. So naway ma-maintain po natin yung ating credential being a born again Christian, believers in Christ, followers of Jesus Christ. Pinagmamasdan ang lahat ng ating buhay. The way you react, the way you spend money, the way you raise your children, ang sabi dito, the way you deal with difficult people. Sa pananamit, sa pananalita, lahat yan binabantayan. So, ito po mga bagay na dapat po nating ayusin sa buhay natin bilang isang mga mananampalataya. Dalawang bagay lamang po mga magulang at kapatid na ating pong alalahanin. Every day, sa bawat araw na ating kinagagalawan, dalawang bagay lamang. Either you are drawing people to God or you are pushing them farther away. Dalawang bagay lamang po bilang isang mananampalataya. Sa pamagitan ng buhay mo, napapalapit ang Diyos. O maaring sa pamamagitan ng buhay mo, napapalayo ang tao sa Diyos. Yan lamang po, dalawang bagay ang buhay na nangyayari sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. Somebody is watching you. So mag-ingat po tayo bilang mga mananampalataya. Una, we have to abstain from sinful desires. Ang number 2, we have to live an excellent life. Yung buhay na mahusay, buhay na magaling. At ang pangatlo, don't be surprised when you are unfairly attacked. Huwag kang masurpresa kapag hindi ka binigyan ng patas o makatarungan na paninira. Huwag kang masurpresa kapag nagsabi sila ng hindi maganda sa atin. Sapagkat that even Peter reminds us, nung kanilang kapanahunan, hindi sila maintindihan. Nangangaral sila, pinauhuli sila. So yung buhay natin bilang mga mananampalataya ngayong ating kapanahunan, hindi po ito nababago. Ganon din ang buhay nila at ganon din ang ating kinakaharap ngayon. Minsan, kapag alam nilang born again, ayaw makibarkada, ayaw makilapit sa atin. Kasi ang sabi nila, lahat sa kanila bawal, lahat sa kanila hindi pwede. So ito po ang nagiging dahilan kaya minsan napapalayo sila sa atin. Alam po ba ninyo, in the West, in America, sa aking pagre-research, Christians, anti-Christians, yung mga kontra sa mga mananampalataya, yung sentiment nila, armor satel, ibig sabihin, tuso, mandaraya, at dangerous o mapanganib.
Sa Amerika ngayon, meron pong mga bagay na pagbabago na nangyari during the new administration of Biden. Nabasa ko o na-research ko sa Fox News Agency, isa pong sikat na ahensya ng pagbabalita. Ito po ang nakalagay na headline, "Students are free to thank anybody." Ang lahat ng mga estudyante pwedeng pasalamatan ang lahat ng mga tao, lahat ng mga nakikita, lahat ng kailang mga nakakaharap. Pwede nilang pasalamatan ang lahat ng yon except God. Kita po ninyo ang pinakabalita na yon. Pwede mong pasalamatan ang lahat ng tao maliban sa Diyos. Huwag mong pasalamatan ng Diyos. Yan po ang balitang aking nakalap sa Amerika. Kailan lamang nalaman ko yung pagkakaiba sa Amerika, 2 party system lang. Sa Pilipinas, napakadaming mga party system. May bagong lipunan, merong PDP, merong liberal, maraming mga party system sa politika. Sa Amerika, 2 lamang po, Republican at saka Democrats. So kailan lamang natutunan ko, Democrats are free country, malayang bansa, they are the liberal-minded. Approve sa kanila ang LGBT, homosexuality, lesbian, same-sex marriage, anti-Semitism or anti-Israel. Ganit sila sa Israel. Kaya yung mga previous na Democrats, hindi masyadong pinapansin ang bansang Israel. Ito po ang mga Democrats. Okay lang sa kanila, same-sex marriage, LGBT, approve sa kanila yan. Kahit anong gawin mo, kasalan ng babae sa babae, lalaki sa lalaki, okay lang yan. But the Republicans, usually or mostly, they are born-again Christians or Bible believer. They follow God's rule. Katulad ng mga presidenteng mga Republicans, sila Nixon, sila Reagan, sila George Bush, at yung nakalipas na presidente si Donald Trump. Iyan ang mga tao na nais nilang mapalapit sa Diyos ang mga tao, but the Democrats, malayo sa katotohanan. Isa pang nakakalungkot na pangyayari sa panahon ngayon, bago lamang, a 5th grade teacher, guro ng grade 5. Ang sabi dito, inutusan ng mga estudyante, do not use the Declaration of Independence. Sa klase, hindi na pwedeng i-deklara yung independence sa kanilang klase. Bakit? Because it mentions God. Yung kanilang Declaration of Independence. Merong nababanggit na Diyos. Iniisip ko nga, ang sabi, di ba sa $1 nakasulat, in God we trust. Baka mga Democrats ang nagsasabi na alisin na natin yung in God we trust. So kapag ganon, sariling buhay, sariling pagsikap, sariling pagmamanage ng gobyerno, hindi na kailangan ng Diyos. Samantalang ang sabi ni Abraham Lincoln nung siya nabubuhay bilang isang presidente, you cannot govern the country without God. And that is true. Hindi mo pwedeng pangunahan ang isang bansa na walang patnubay ng Diyos. Sariling pagsisikap lamang. Mapapalayo, mapapariwara ang mga tao. So ito po ang mga bagay na dapat po nating pansinin na minsan hindi natin alam, inaatake tayo. Do not be surprised when you are unfairly attacked. Tayo rin, kapag alam mong mabuti ang ginagawa mo at nagsasabi sila ng masama patungkol sa iyo, do not argue with them. Just pray for them. Natural yan bilang isang mga mananampalataya. Ituloy lang natin ang ating pagiging mabuting tao sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. So, ang pinakahuli, ang sabi dito, remember
the day of visitation. 1 Peter 2:12. They shall behold, glorify God in the day of visitation, na kanilang makikita at pupurihin ng Diyos sa araw ng pagdalaw. The day, ang mga panahon na yon, magdadala ng mabuting balita at masamang balita sa lahat ng tao. Mabuting balita sa mga mananampalataya that we will meet Christ in person. Ito po ang the greatest hope na hinihintay at inaabangan ng mga mananampalataya, hindi lamang sa ating kapanahunan, maging sa Old Testament, lahat ng mga propeta, lahat ng mga men and women of God, ito rin ang the greatest hope na mangyayari at the end of the year, or at the end of this age. And it is a bad news for all the unbelievers that they will face a white throne judgment. Darating at darating sa bawat isa yung paghahatol pagdating ng panahon. Sa mga magulang at kapatid, habang ikaw at ako ay nabubuhay, ang hamon ng Panginoon, we have to leave a maximum impact for Christ. Makita natin ang pinakamatinding epekto na makikita o mapapansin ng mga taong nakapaligid sa atin. At dahil dito, ito ang magiging dahilan upang ang mga taong nakapaligid sa atin mapalapit sa ating Panginoon. Sapagkat naniniwala tayo, ang mga taong nagre-resist up to this time, mga tao na hindi naniniwala, mga tao na patuloy na paggawa ng masama, that someday will come, that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Patutunayan ng Diyos. Ang sabi ko nga, tulad nung aming sa aming Zoom, yung sa gig, ikaw at ako ay namumuhay ng matuwid at banal. Ikaw at ako ay sa ilano ng biyaya ng Panginoon, nilalakaran natin ang katwiran ng Diyos. Pero ano po ang sabi ng mga unbeliever? Pare-parehas lang yan. Ang agos ng tubig, sabi sa Ecclesiastes, lahat yan pumupunta sa dagat. So parang ibig nila sabihin, pare-parehas lang ang relihiyon, ikaw at ako ay mapupunta rin naman sa langit. Okay, sige. Tingnan natin ang anggulo. Namumuhay ka ng matuwid at banal, yung kapitbahay mo o yung kakilala mo, namumuhay ng makamundo at makasalanan. Dumating ang panahon, nakarating sila lahat sa langit. Meron bang nawala sa atin? Wala. Nakasama mo sa langit, maging yung makasalanan. Pero, kung ako'y namumuhay ng matuwid at hindi sila namumuhay ng makasalanan, judgment will come. For sure, I will go to heaven at sila, mapapahamak sila. Nakita ba natin yung katotohanan? So, walang sayang na buhay kapag ang buhay mo ginugol mo sa kabutihan, sa katwiran, sa harapan ng ating Panginoon. Magsabi man sila, pare-parehas lang yan. O di parehas tayo mapupunta sa langit. Well and good. Pero, kung yung aking pananampalataya at binibigyan ko ng warning, kapag hindi ka kumilala sa Diyos, alam mo na pupuntahan mo, hindi sila naniniwala. For sure, sinasabi ko, ikaw, meron kang assurance of heaven, pero sila, judgment ang kanilang makakamtan. So, ito po ang hamon ko, mga magulang at kapatid, sa umagang ito. Tayong mga mananampalataya, naway makita sa atin yung kapayapaan, yung kagalakan, makita sa atin na mga tao, yung matuwid na pamumuhay, mapagpatawad, merong kompasyon, at higit sa lahat, merong kang pag-asa sa harapan ng ating Panginoon. What makes you different? Anong makikita lang pagbabago? Kapag ikaw at ako ay namuhay kay Kristo.
Sabi ko nga, ito ang magiging daan upang mapalapit sila sa ating Panginoon. So sa ating pong conclusion, mga magulang at kapatid, kaya ba nating mamuhay na mayroong impact for Christ sa mundong ito? Kaya po natin yan. Sa lahat ng mga napag-usapan natin, ang sabi ni Peter, it only boils down in one sentence. Live for Christ from inside out. Mamuhay kay Kristo simula sa loob at ito ay magbubunga sa labas. Ipamuhay natin si Kristo habang meron pa tayong lakas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us pray. Panginoon, tunay na ang mensahe mo ay maikli lamang. Ang mensahe mo ay napakasimple. Subalit naway manamnam po namin bilang isang mga mananampalataya, habang kami ay nabubuhay sa lupang ito, we can leave an impact for Christ. Just count as one. Bilangin mo ang bawat isa sa amin na isa, maging haligi sa iyo pong gawain. Maging tapat, magpatuloy, hindi susuko, tuloy ang laban sa buhay na ito. Maging sa gitna ng pandemya, sa gitna ng suliranin sa mundong ito, na minsan nagtatanong ang iba, kailan matatapos itong problemang ito? Naway maitanim po sa aming isipan na habang ang problemang ito ay nandito, maaring may mensahe kang itinuturo sa amin, lalo pang umasa, magtiwala at manampalataya sa inyo. Sapagkat alam namin, sasamahan mo kami, hindi mo kami iwan at hindi pababayaan. And Father, this morning, sa lahat po ng nakatutok online o sa lahat ng mga kapatiran, ang dalangin namin, O Diyos, mamuhay sila kay Kristo, kumonekta sila kay Kristo, maging sa iyo pong gawain. Sa mga anak mo na mga pinagpapala, makita nila ang kahalagahan ng lalo pa silang magpuri at magpasalamat sa kabutihan na ipinaparanas mo po sa kanila. Salamat po sa umagang ito. Selyuhan mo mga mensaheng ito. Kahit na isang bagay lamang ang kailang makita o masilip, ito'y maging udyok sa kailang buhay upang ipagpatuloy ang kanilang pananampalataya. Salamat po sa iyong pagkilos at pangunguna at patnubay sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. So,